So, ang output po niya, yung lalabas po, ang nagdidikta po, ito pong 4, tsaka yung nakakabit, 3, tsaka 4. Pag dito po, ang operation po na nangyayari ay shredder at tsaka hammer mill. Yung po dalawa na yun. Pagka naman po dito, chipper at tsaka po chopper. Yung mga branches. Okay po. Bali, kanina po narinig ko yung ito, saging na po. Pagka po saging at malalaki, pwedeng wala na nakakabit na screen dito. Ito po, silipin niyo po yung screen. Ito po. Yan po ang nagdidikta kung gaano po kaano yung lalabas. So pagka naman po kailangan nyo ng i-shred lang ng yung hindi naman kapinuhan para pagkain ng hayop, ito po yung pinoprovide namin. Pagka naman po mas kailangan nyo mas pino dyan, ito naman po may pahalang. Pero kung pagka kailangan yung pinong-pino, ito. Pero pag ito, nire-recommend namin yung hindi masyadong fresh o kaya hanggat pare dry. Para hindi nagbabara. Pero kung magbabara man, aanuhin nyo lang ng kahoy. Papagpagin lang. Tapos in case po na may grains kayo na ane o mura dito yung mais, whatever, tas meron kayong mga kuti-kuti, ito po, hammer mill na po siya. Pag ito ang sinabit niya. So additional feature na po ito nun. So kaya po siya pag sa mga agency ng government natin kasi po, 1 unit, 4 yung nagagawa niya. Yung iba ko kasi, ginagawa ka gaya nung nakita nyo, di ba? Chopper lang. Pag kailangan yung shredder, bili ka ulit ng shredder. Ito po, isa lang. So, in terms naman po of pag chopping, may sariling blade po tayo. Ito, dito ipapasok. Yung mga kahoy. At least 2 to 3 inches yung diameter. Basta po papasok. Tapos po, kung maaalala nyo, in-explain ko sa inyo bakit hindi nababarahan yung shredder natin. Kasi po, hindi po siya fixed. Free wheel po siya. Opo. So, halimbawa, mababara na siya o sobrang dami, mamamatay lang siya pero hindi masisira yung blade natin. So, hanggat hindi siya kakasya dun sa screen na nakalagay, andyan lang siya, nadudurog siya ng nadudurog. Tapos po, ito naman, hindi na halos kailangan sharpen kasi self-sharpening siya habang nagagamit siya umasa. Tsaka hindi po ito bakal na regular, tool steel po ang tawag dito. So ano po yun, nakadesign po siya talaga para mahirapan siya dyan. So napaka-limited po ng mga moving parts at kung makikita nyo, napaka-well po talaga yung pagkakagawa niya. At kung magkakaroon naman po ng problema, kayang-kaya po i-service within the rural area po ng simpleng mga welder natin. So dinisign po namin yun na low maintenance siya. Yun naman po pala eh. So, yun po. So, sa engine naman po, yung kasama ko naman po, si Rex mag-i-explain nun sa kung paano po ang gagawin nyo dun sa makina. Okay? Pre. Ito pa naka-video. Hindi, yun naman. Video matatag. Sir, bali ito, meron tayong on and off dito. On and off, tapos yung sa langis po, dito sa pag-drain natin. Dito yung choke, on and off din sa gasolina. Tapos ito yung silinyador niya. 4 stroke po ito. So ang kailangan po nating is unleaded or premium. Pero unleaded na lang po tayo, medyo mas mura. Hindi na ako kailangan ng tuti. So yung langis din pang 4 stroke na, siguro mga kulang kalahating litro po ang laman nito. So, bago nyo po gamitin, kung lagi nyo pong tingin po ng langis, yung mga bolts, checkin lang din po dahil nagbabibrate naman kasi yung makina natin. May tendency pong lumuwag. So, test na po natin. Tapos ito sir, alalay lang po nung paghatak kasi minsan nakakawala dun sa guide. Madali lang naman pong ibalik. Itanggalin lang po yung 3 tornilyo tapos i-ganun po ulit. Kaya lang trabaho pagka tinanggal mo. Po. Kaya hindi naman kailangan ng puwersahan na batak. Alalay lang din po. So, ano po natin. Ganun lang po.
gagawin po natin, nakatodo po yan. Bago po natin patayin dito, ibalik lang po naman sa minor, ayan mo lang mga minor po na parang gasolina, hindi magulo na naman sa gasolina. Tapos, that's the time na papatay. Alin na lang gusto natin. Tapos, ano ba no? Sige, okay.
Yung post na yan, high-tech yan. Okay, lakas niya yung ano. Nakala. Pako. 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 Lakayan mo pa.